Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe ah. Talagang mukhang napapamahal na ako rito kay Mr. Anjo Iliana. Talagang talagang parang ngayon pag ako'y nagpe-Facebook at nag-YouTube, parang puro Anjo Iliana na nasa utak ko. Oo, ganito pala i-topic ito, ganito pala i-vlog, i-content ito si Anjo Iliana. Habang kino-content mo, parang napapamahal ka na. Para bang, para bang siya na lagi nasa utak mo. Parang gusto mo siya na lang lagi i-topic mo. Excuse me. Oh, okay mga kababayan. Pakilala ulit natin. Ha? Pakilala ulit natin itong dating Dabar Cards, miyembro, host ho ng kilala sikat ho na noontime show ng Itbulaga. Walang iba, Mr. Anjo Iliana, palakpakan natin. Nako ito mga kababayan nako dapat malaman ho ito ni Senador Tito Soto. Kasi siya ho ang presidente ngayon dyan sa Senado eh. Siya ho ang Senate President, di ba? Ito ho si Anjo Iliana, mga kababayan. Meron hong ibinulgar. Meron hong in-expose na kung saan, hindi ho pangkaraniwan. Nakakatawag ho ng pansin. Meron daw ho, kasi mga kababayan, sa House of Representatives, marami hong mambabatas dyan eh. Ilan? 200, kulang 300 or 300 mahigit. Dito kasi sa Senate, ang senador lang ho dyan ay 24. Senate President, Tito Sen, Senador Tito Soto, Sir, Senator, sana mapanood nyo to. Nakakatawag ho ng pansin itong in-expose ni Anjo Iliana na kung saan, meron daw hong isang senador, dyan aktibo, na kung saan, manyakis daw. Aba, hindi ko po pwede ang isang public servant, politiko, nagsisilbi sa taong bayan tapos may sakit. Sakit ho yun eh. Pagiging manyakol. Sakit ho yun. Abay, baka bigla hong makagawa ho yan ng krimen bigla dyan sa loob. Manyakis daw eh. Aba, dapat ho, itong si Anjo Iliana mapatawag sa Senado. Dapat ho, maimbitahan ho ito si Anjo Iliana na kung saan, matanong siya kung sino yung senador na manyakol. At sinabi rin daw sa kanya mismo ng isa pang senador. Maganda malaman kung sino nagsabi sa kanyang senador at sino yung senador naman na manyakol. Sinabi niya ho ng patapos yan dapat matanggal ho sa pagka-senador. Pakinggan natin. Good morning again. At, total, nasa Senado naman ang kwentuhan natin. Meron sana akong gustong ikwento sa inyo. Na magandang kwento to. Siyempre, marami tayong kaibigan na senador dahil tayo po ay nagtrabaho sa Senado ng 2 taon. Mula 2022 hanggang 2024. 2 years may... Yan sundan natin yung kanyang istorya. Nagtrabaho daw siya dyan sa Senate, 2022 to 2024, 2 taon. So, sino ang amo niya dyan? At anong trabaho niya? Sino ang boss niya dyan? Bakit siya nagtrabaho ng 2 taon dyan? 2022, 2024. Tuloy natin. Din ako dyan sa Senado. At, isang nakakatawang kwento sa akin ng isang senador ay meron daw bagong senador na nanalo noong 2022. At sabi sa akin ng kaibigan kong senador, sabi,
Sabi niya, grabe naman yung ano, yung senador na yun, yung bagong senador. Sabi ko, bakit? Bakit? Eh, niyayaya kami sa ano, Pegasus. Pegasus dyan sa Quezon Boulevard. Sabi daw tara, punta tayo Pegasus mamaya pagkatapos ng session. Ang sabi daw sa kanya, ng mga senador na niyaya niya hindi na pwede yan. Senador na tayo. Huwag tayong pupunta dyan. Masisira. Paliwanag muna natin. Naging nagtrabaho raw siya sa Senate 2022 to 2024. Hindi natin alam kung sino yung boss niya dyan. Senador ba? Senador ba amo niya dyan? Kung bakit siya nagtrabaho ng 2 taon dyan, 2022 to 2024? At dun sa 2 taon na yun, may nagkwento sa kanya na senador na nanalo rin noong 2022 ang isang senador daw, nag-aaya raw sa Pegasus. Baka DDS, baka isipin nyo si Tito Sen yan. Definitely, hindi si Tito Sen yan. Dahil nanalo si Tito Sen 2025. So, dapat maipatawag ito Bakit? Pakinggan nyo ulit. Pakinggan nyo pa. Tayo dyan. Sabi nung kaibigan ko senador, grabe yun. Napakahilig pala nun. Kaya, yun lang ang kwento ko sa'yo. Meron pong isang manyakis na senador dyan sa Senado. At ang pinakamaganda nito, ang tip ko sa inyo, kasi ito kwento lang naman sa akin. Kinikwento ko lang naman sa yung kwento sa akin. Pero may mga narinig na rin ako may mga nabasa na rin ako na ito nga daw senador na to talagang mahilig pumunta dyan. At ang masama, nagre-reklamo daw yung mga babae dyan kasi kung ano-anong mga pinapagawa daw. Kaya wala tayong preba pero ang pinakamaganda niyan buti pa pumunta kayo mga lalaki, pumunta kayo dyan sa Pegasus at tanungin nyo kung meron ba talagang senador dito na talagang nagpapahirap daw sa mga babae. Ano nangyari dito kay Anjo Iliana? Talagang binabaan niya na ang kanyang sarili, Kumbaga yung mga na-earn niyang respect mula nung siya ay naging politiko, yung na-earn niyang respect sa taong bayan nung siya ay aktibong senador, napalitan na ho ng pagiging tismoso. Yung iniwan niya hong legasiya sa sining dyan sa industriya ng showbiz business, pinalitan niya na ho ng ganitong klaseng karakter. Parang binaba niya na ho ang kanyang sarili. Isipin mo isang Anjo Iliana nagkaganito na. Ano na nangyari dito? Ano na nangyari dito? Wala bang umaalalay dito? Kwento lang naman sa akin yan ng isang senador. Kaya i-check nyo nga. I-check nyo kung totoo ito. Kung meron talagang manyakis dyan na na bastos. At ito pa palang kwento sa akin, yung mga nag-a-apply daw na mga staff ang kwento sa akin hindi ko alam kung totoo talagang ang kapalit daw alam nyo na kaya naku, ingat tayo dyan sa mga ganyan na mga clean image pero naku, may mga hidden na may itim na mga secrets pala itong mga to. Kaya basta't mag-ingat po tayo. Darating na naman yung halalan sa 2028. Mamili po tayo ng mga talagang matitinong namumuno sa atin. Hindi yung nagpapayaman, ang yayabang. Akala mo para sa mahirap, akala mo pag nangangampanya, akala mo para sa mahihirap Pag nanalo na, nagpapayaman lang pala.
Yeah, chismis lang yun, chismis. Pinikwento ko lang siya yun. 3 point, Anong chismis? Sabi mo kinuwento sa'yo ng senador, ng isang senador, na may senador na ganito. Oh. So, mga kababayan, dapat mapanood ito ho ni Tito Sen. Ako, Tito Sen, meron daw isang senador dyan na manyakis. Sakit yan. Mamaya kung anong gawin dyan sa loob. Oh, sinabi rin daw sa kanya ng isa pang senador. Dapat mapatawag sa Senado ito. Si Anjo. At tanongin kung sino senador yung nagkwento sa kanya. At malaman kung sino yung manyakis dyan kasi mamaya kung anong gawin. Oh, Tito Sen. Nanalo daw ng 2022, isang senador. Ano nangyari dito kay Anjo, ano? Parang parang alam mo yun, may mga binabanatan siya. May mga sinisiraan siya. Pero pag tinitingnan mo siya daw, habang siya nagsasalita, parang siya yung kawawa pa rin, ano? Bakit kaya ganun? Parang nasa kanya pa rin yung impact. Kawawa, ano? Kita-kita ko tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.